Ayan, welcome na naman sa channel ko. Ngayon, yung isi-share ko sa inyong video ngayon is about sa fuel oil module. Baka sakaling hindi pa na-encounter to, lalo-lalo ng mga beginners, pag na-encounter nyo is mayroon na kayong clue. Simple lang naman yung problema niya, nga lang PLC control na siya, yung fuel oil module natin. Yung problema niya is okay naman yung sa pressure gauge, sa manual pressure gauge na makikita natin. Nasa 5 bar yung 5 bars yung pressure niya. Then pagdating doon sa module, sa natin sa monitor is umaabot na lang siya ng 2 point something na pressure. Maliit masyado, malayo yung diferensya niya. Pero isa lang naman yung connection ng pipe nilang dalawa. Kaya nag-i-error yung control ng PLC, kasi kahit maganda na yung pressure ng motor, hindi niya pa naaabot yung limit na pressure para mag-automatic mawawala yung alarm, then magko-continue start siya. Kailangan nun is aangat yung pressure niya, katulad din ng pressure doon sa manual gauge natin na makikita. Then tuloy-tuloy na yung function niya. Pag hindi niya naabot yung range ng nasa katulad ng gauge doon sa pump natin, manual gauge, is laging mag-alarm. Ngayon, ang ginawa ko is mayroon siyang sensor na tatlo, isang sensor sa supply pump or sa isang transmitter sensor doon, din is dalawa doon sa booster pump. Yung booster pump is mayroong inlet pressure and outlet pressure or discharge pressure. Ginawa ko is tinanggal ko muna doon kasi yun ang alarm nila lagi, yung inlet and outlet pressure. Tinanggal ko doon and nilinisan ko muna. Madumi nga naman ang sensor, yung transmitter. Nilinisan ko ng cotton. Yun, excuse me. Isang tip din yun sa mga pressure transmitter. Halimbawa malfunction siya, baka minsan is may nagkakalang lang doon sa butas niya na papunta sa sensor, then hindi niya maibigay yung tamang current, yung milliampere na ibabalik doon sa module sa PLC. Kaya nag-i-error minsan. Yun, chlorine ipapakita ko sa inyo. Hindi ko lang naipakita yung paglinis ko ng cotton kasi medyo busy. Mapagalitan tayo. Siyempre unahin natin yung repair. Din sa video na to is ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung problema. Okay? Panoorin ninyo para makuha ninyo ng ideya. Ayan, kung makikita ninyo, yan ang pinaka fuel oil booster heater cabinet. Ayan, dyan heater yan yung nasa loob na yan. Dyan magsisirculate yung fuel oil. Then papakandahin niya yung viscosity or yung lapot is wawalain niya para maganda yung kain ng main engine natin o yung mga generator kung dyan dumaan. Yan, heater cabinet niya, fuel oil module. Baka sakaling hindi po nyo pa na-encounter yan, then hindi ko lang naipakita doon yung monitor niya nandun sa kabilang panel. Then itong makita ninyo is 5 bars. 5 bars yan. Then sa gilid niya kabilaan is mayroong transmitter na dalawa sa fuel oil booster yan, booster pump. Then ayan, kung makita ninyo sa monitor niya is nasa 2.7 and 2.9 bars lang. Samantala nang doon sa manual gauge niya is nasa 5 bars na. Kaya yan ang problema. Din pag bumaba konti yan, mag-i-error na, mag-a-alarm na pag hindi siya umabot doon sa parehas na pressure ng yan, yung actual pressure ng pump, yung discharge pressure niya or yung inlet pressure niya, suction pressure I mean. Yun ang problema. Kaya sana ko na yung ideya, lalong lalo na sa mga beginners. Ayan, laging sinasabi, baka hindi pa niya encounter. Din siyempre bago natin siyang i-troubleshoot, para malaman natin, tingnan din natin yung mga diagram. Lalong lalo na yung alarm niya is sensor field
Then ito, tatlo sila yung magkakasama sa isang module, kaya malilito tayo minsan. Kung ang nangyari dito is tatlo sila yung nagpapalitan, ibig sabihin may posibilidad na module yung sira, pero mayroon pa ibang paraan, baka may sensor pa rin ang dahilan. Okay, then ito yung pinaka PLC nya, yan sa loob. Then ito yung A5, yun ang nagkokontrol sa kanila. Then okay naman yung signal, ibig sabihin walang problema. Ngayon ang dahilan is, ayan, nilinisan ko yung booster pump pressure sensor. Ayan, grabing itim yan, grabing putik yung nakuha ko dyan. Hindi lang yan, natuyo na kasi. Tinaawa ng Diyos, ayan, bumalik na, tumaas na konti yung sa pressure ng booster pump pressure transmitter. Din ito, yung isa nga lang, yung sa supply pump pressure transmitter or sensor, ay hindi ko pa nagalaw. Medyo mababa pa rin, din medyo malayo pa rin yung diferensya. Nasa 4.8 yung bars yung pressure nito. Din yung transmitter is nasa 3.7 lang. Kaya siya ang isusunod ko pag mayroong bakanteng oras. Yan, sa mga beginners, malaking tulong sa inyo yan. Ibig sabihin, wala yung problema sa module. Nilinisan ko lang ng kuton, binuksan ko. Ayan, sinara ko lang yung valve muna dyan sa baba ng dalawang sensor na yan. Din tinanggal ko yung sensor, nilinisan ko ng kuton. Grabing putik dyan sa loob. Siyempre, ilang buwan na siyang, halimbawa hindi natin nalinisan din, hindi natin alam pala, nagkaputik na doon sa loob. Hindi na makatagos yung pressure, kaya minsan mataas, minsan mababa. Hindi na siya talagang original na pressure yung papasok dyan. Then ito naman yung viscosity sensor nya, yan. Then temperature dyan sa gilid, ito yung pinaka heater nya, yan. Siya yung nagiinit ng fuel oil. Then Alfa Laval yung brand nito. Yan, medyo kilala rin yung brand na yan. Then maraming salamat sa panonood. Then sana nakuha nyo ng ideya, lalo sa mga beginners, kung anong ginawa ko diyan para maibalik ko siya sa dati. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang hit dyan yung yan, yung subscribe button natin. Then notification bell para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat. Bye bye.